blessed Sunday evening to all of you. This is, our evening service, and we can't do our service in the evening again because of the curfew hours. But in the very near future, I believe that we can make it a little earlier. It depends on one of the problem also is the transportation. So until now, Cebu City has no public transportation available. Unlike other cities, they have allowed motorcycle and jeepney, like in Lapu-Lapu City and Mandawi. Taxi are allowed in some cities except for Cebu City only. So that's one problem that we are facing here still because of the granular lockdown of the 21 barangays. To date, of course, naapasa lockdown ang 21 barangays na ito. So medyo may gamay pa nga problema. Pero ang the good news is I think tolerable ang pag-attend ng church karon. Kay mismo na ang mga PNP stations, police stations, agency ay nag-welcome na ng moral recovery program. I'm now teaching 4 different police agencies. So kung nagikan sa ila mismo ang break na at pag-allow na pwede na motutulong sa ilang mga departamento, then I don't think it would be a problem of attending church. So, so far, from March 14 to the present, ang pinaka-highest attendance natin ay kaninang buntag, no? We have a good and the highest attendance we have for the past 4 months. Bali, mga mugawas na siguro, naata siguro, mga 40 plus kanina. And at least that's 40% of our regular service, no? Yan ay 40% sa ato nga regular nga simba. So praise the Lord. Ay nakat-on ang mga believers to overcome your fear factor. Kinahanglan magsugod na ta og balik diha sa Ginoo. Okay, so welcome sa tanan nga kauban nato karon nga gabi. Padayon ta magmainampuon sa labi na sa Cebu City nga mapariho na ta. We will be in level with other cities na pwede nang allowed ang motorcycle, so taxis will be allowed. So far wala pa na sa ato din sa Cebu. I think Manila is a little bit loose na, and kung mahimo na nila ngadto nga overpopulated ang Manila, ang ubang mga probinsya nga kuan kaayo, no, taas kaayo ang population compared sa Cebu, how much more dinhi sa ato. So padayon lang ta magmainampuon mga pinangga nga mga believers. Okay, so karon nga gabi ipadayon ko ang lesson nga ato na tun-an, no? If you remember the message that I have preached last Friday. And since part 1 pa lang yon, I will not wait until Monday. Kahit part sana yan sa weekdays natin na preaching, but makalimutan mamaya or kaya magbugnaw kung baga. So ipapatuloy ko lang ang ating teksto at ang ating mensahe dahil nandyan pa lang man tayo sa point number 3, no? Sa pangatlo pa lang. So we still have 4 to finish and culminate tonight sa ating lesson. Now, ang Psalms 107 verse number 9, basahin mo muna natin. Ito ang unang teksto na ginamit ko. 107 and verse number 9. And then, dadagdagan ko po ng Psalms 91. Okay? Psalms 91.
Sa Psalms 107 verse number 9, babasahin ko, ito ang sabi, "For He satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness." Sa Psalms 91 verse 16, ito na naman ang sinabi ng Panginoon, and the context is all about how God will protect us from the noisome pestilence in Psalms 91. It started with, "He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And then, He shall cover thee with His wings, with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy buckler and shield. Thou shalt not be afraid for the and for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the wasted at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee." What a promise, no? Very good ni ang Psalms 91. Kung medyo mga nadi-discourage kayo, may mga problema kayong hinaharap, you read Psalms 91 and it will lift up your soul. It will encourage you. And then ito ang kasulatan, Psalms 91:16 rather, "With long life will I satisfy to him my salvation." Nag-uusapan natin nung nakaraang Friday, we are talking about the 7 secrets to a satisfied life. No? Itong sekreto patungkol po sa satisfied na buhay. Pag sinabi natin satisfied, hindi po sinasaad na tayo ay mayaman. Maraming mayaman na hindi satisfied. Marami namang pulubi na satisfied na sa kanilang buhay. So hindi po na susukat sa laki ng salapi mo, sa laki ng yaman mo. Ang pinag-usapan natin dito ang satisfaction na hindi kaya bilhin ng pera, satisfaction na hindi kaya bilhin ng mga sirkumstansya, satisfaction na nagmumula mismo sa Panginoon. So ito ang ating pinag-aaralan about the 7 secrets to a satisfied life. And God has promised. Ang Panginoon ay nangako na magiging satisfied tayo pag tayo'y magtiwala diyan po sa Kanya. I remember a black crow, yung ibon na black crow ang tawag. Habang siya'y naglilipad, nakita niya ang isang dove, yung kalapati. At ang sabi niya, ang puti-puti niya, ang ganda, ang kinis pa ng kanyang balahibo. How I wish, sabi niya, na magiging dove ako. Kay I believe I will be the most satisfied bird in the world. So nilapitan niya ang dove at sinabi niya, wala duda, sabi niya, Mr. Dove, ikaw ang pinaka-satisfied na ibon. Dahil ang ganda-ganda mo, ang kinis ng, balahibo mo, ang ganda ng kuwan mo, lahat. Ang sabi ng dove, sa totoo lang, hindi ako satisfied. Bakit? Sabi niya, how I wish I could be a parrot. Sabi ng dove. Kasi ang parrot, talagang napakaganda ang mga balahibo, iba-ibang kulor. So lumipad siya at naghanap siya ng parrot. Nung nakita niyang parrot, sabi niya, totoo nga, tama si dove. So ako siguro hindi ko na gusto magiging dove, gusto ko na rin maging parrot. Dahil ang ganda ng kulay, iba-iba ang kulay. You all know na ang parrot sometimes may mga 5 kulor. Iba-iba ang balahibo niya, iba rito, iba ang sa taas, iba ang pakpak, iba, So nilapitan niya ang parrot. Sabi niya, Mr. Parrot, I believe you are the most satisfied bird in the world. Ang sabi naman ng parrot, sorry to tell you, Mr. Crow, sa totoo lang, I'm not contented with my beauty. Sa totoo lang,
gusto ko sana maging peacock. Alam nyo naman ang peacock, pag nagbuka ang kanyang mga balahibo, mas marami pang color sa parrot. So pinuntahan niya na naman. Ay, akala ko, okay na maging parrot, hindi pala satisfied ang parrot. So ako rin hindi, ayaw ko. How I wish na maging peacock ako. So naghanap siya at napunta sa zoo. Na doon ang parrot, maraming tao na nagpipicture doon at attractive man yun ang parrot. So nilapitan niya. At ang sabi niya, Mr. Peacock, I believe you are the most satisfied bird in the world. How I wish I could be like you para maging satisfied na ako. Ang sabi naman ng peacock, sa totoo lang, Mr. Crow, ayaw ko yung ganito. Kasi wala akong kalayaan. Nandirito lang ako, nakakwadra ako sa sibuso na ito. Nandito lang ako paikot-ikot. And then, napapagod na ako. Pero ang tao, sige, tawag sa akin, picture na picture. Wala akong freedom dito. Ang totoo lang, sabi niya, Mr. Crow, nag-desire ako, nangandoy ko nga maging pareho nimo. Kasi, lumilipad ka, may freedom ka kahit saan ka makapunta. The point is, minsan hindi tayo satisfied ng kalagayan natin. Akala natin nakakita tayo ng may mansion, mga tao na nakangiti, pero hindi natin alam behind sa kanilang mga ngiti na yon, sa likod ng kanilang mga ngiti, ay nandun ang kalungkutan na walang satisfaction. Kailangan matuto po tayo maging kontento sa binigay ng Panginoon. At ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang 7 Secrets to a Satisfied Life. Now, review lang ito, bilisan ko, dahil para at least malaman ninyo ang ating napag-aralan. At doon naman sa mga bago ngayon na nakasama natin, ito po ang nasimula namin last Friday night. We're talking about the 7 secrets to a satisfied life. Ang number 1 po is security of salvation by faith. Kailangan mayroon tayong katiyakan ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Never na masatisfied ang tao, never tayo na magkaroon ng total satisfaction kung wala tayong katiyakan ng ating kaligtasan. Bakit? Dahil everyday, bawat pikit ng ating mga mata, pwede na tayo hindi magising. Ang sunod, saan tayo gigising? Pag hindi natin kinilala, tinanggap si Kristo, paggising natin mga kapatid, sa gabi, mamaya matulog tayo, paggising natin, baka gigising sa impyerno. To be satisfied, you should have a security of your salvation by faith in Christ Jesus. Tanggapin mo siya na yung sariling tagapagligtas, at sa oras na matanggap mo siya, magkaroon ng satisfaction sa buhay mo. Ang pangalawa na ating na-take up is not only we must have a security of salvation by faith, but we must learn to abide in Christ fruitfully. Kinakailangan matuto tayong manatili. Hindi aalis. To abide means kailangan patuloy tayo na sumusunod sa ating Panginoon, sinusunod natin ang kanyang kagustuhan, kagaya ng illustration na ating nagamit na sa John 15 verse number 4, na tayo ay mga branches sa isang puno ng ubas. Si Kristo ang puno ng ubas, tayo po ang mga sanga. At ang sanga, totoo na ito ang nagdadala ng bunga. But kung hindi tayo susuplayan ng pinakapuno ng vitamins para tayo'y magbunga, kailanman hindi tayo magbunga. Therefore, ang pinakasusi dyan, sabi ni Kristo, abide in me. Mag-abide kayo sa akin. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in me. For without me, Jesus said, you are nothing. You can do nothing. So kailangan natin mag-abide. Ang nangyayari, tumanggap na tayo sa Panginoon,
Marami tayong mga alam na mga believers, ligtas naman ako, kumilala naman ako, nabaptize na ako, tumanggap na ako sa Panginoon. Ngayon, hindi mo na makita naglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang buhay nagiging pariwara, kung sa Tagalog pa. Bungkag ang kinabuhi. Dili satisfied, dili prosperous ang kinabuhi because wala ka, hindi ka na natili kay Kristo. Bilang sanga, hindi dapat tayo puputol ng ating connection sa Kanya. Once ang sanga naputol ang kanyang connection sa pinakapuno, anong mangyari? Mamamatay ang sanga. Ganon din po tayo. Hindi ko sinasabi na mawawala ang kaligtasan mo kung totoo ka na tumanggap sa Kanya. Ang punto dito po ay hindi ka magbunga, hindi ka marangya, hindi ka mo prosper, kagaya ng isang puno ng ubas na hindi ito magbunga kung ikaw ay disconnected sa ating Panginoon. So ang pangalawa, we must learn to abide in Christ. Ang pangatlo, you must learn to tithe your income faithfully. Kailangan matuto tayong mag-tithes ng ating income. At diniscuss ko na po ito na ang tithing po ay isa itong covenant ng Panginoon sa kanyang mga tao, covenant of prosperity, na God will prosper us according to Malachi 3 verse number 10, if we bring the tithes into the storehouse, that there be meat in mine house, saith the Lord, and prove me. Sabi ng Panginoon, patunayan niyo ako. Ibigay niyo ang dapat sa akin, ang aking share, kay kagaya ito ng partnership sa isang negosyo, binigyan tayo ng kapital ng Panginoon, ang gawin natin, patubuin yung mga binigay ng Panginoon sa atin. Siya may-ari ng buhay, siya may-ari ng ating health, ng kalakasan, lahat na nang galing sa Kanya. Pagdating na tayo'y magkaroon na ng income, ang sabi ng Panginoon, parang business partner po ito. 90% sa atin ibigay natin gamit po sa Kanyang gawain. Dito naman kumukuha in the Old Testament ang mga Levites support Levitical Testament, of course, wala naman tong Levites, mga pastor na, dito naman kumukuha kasi wala namang sweldo ang pastor actually. Hindi ito pareho ng secular job na swelduhan ang pastor. Kinakailangan ang pastor kukuha ng kanyang support doon. Pero ang malungkot, gusto natin pagpalain pero ayaw natin na sundin ang covenant of prosperity. Ang nangyayari sa atin, poverty mamaya ang papasok. Now, pinag-aralan natin ano ang mga blessing pag tayo'y natuto giving. What are the blessing of tithing? You give, binigyan Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Pag may partner kayo at talagang ginawa ninyo ang tamang hatian, regardless 50-50 man yan, o kaya ang iba, labor lang ang kanila, kapital ang mayaman, nagiging 20-80 ang hatian, regardless anuman ang usapan nyo ng hatian, pag binigay mo ang dapat sa iyong partner, ino-honor mo siya. Ganon din po sa Panginoon. You honor the giver, you honor the God who prosper you, you honor the God who protected you, who bless your life, then ang Panginoon ay natutuwa pagpapalain ka pa niya. Ang pangalawa na blessing ng tithing ay naging honest po tayo sa Diyos. Honesty is very important in the Christian life or in our service to the Lord. Pag hindi tayo honest, sabi nga ng Panginoon, kung hindi kayo mapakinabangan sa maliit, if I cannot trust you with little things, how can I trust you with bigger things? Totoo, no? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, binigyan kanya ng, let's say, ganitong income, hindi mo binibigay sa kanya ang totoo, ang tama, paano kanya i-prosper ng 1,000? Naalaala ko tuloy yung isang mananampalataya na walang trabaho, pumunta siya sa kanyang pastor at sinabi niya, Pastor, pwede ba ipag-pray mo ako na makakuha na ako ng trabaho? Nag-apply ako.
Tatlo ang inaplayan ko. I'm waiting for their call. Sana matanggap na ako dahil pag natanggap na ako, pastor, I will be honest giving my tithes. So, nag-pray ang pastor, nagluhod sila, at pinag-pray siya sa madaling salita. Natapos, umuwi siya, and then after a week, pumunta siya sa pastor niya na masaya. Pastor, sabi niya, effective ang prayer mo, pastor. Nakapasok na ako. Ngayon, ang unang sahod ko ay 10,000. Magkano nga ang tithes yan, pastor? Sabi ng pastor, 10%, so 1,000, Brad. Okay. So, bigay siya. And then after mga 1 month, pumunta na naman siya sa pastor. Sabi niya, pastor, effective ka man mag-pray, pwede ba ipag-pray mo balik na itaas pa sa Panginoon ang sahod ko para makapagbigay ako ng mas mataas din. Okay, pag-pray natin. So nag-pray sila, luhod sila, nag-pray na naman ang pastor, naghiwalay sila. After another week, ang saya-saya niya. Sabi niya, pastor, 20,000 na ang sweldo ko. Galing, sabi ng pastor. So, 2,000 na ang aking kwanito, 2,000 ang aking tithes. So, padayon, patuloy siya. And then after a month, pumunta na naman siya sa pastor niya, pastor, marami akong mga trabaho sa aming opisina, saka mapansin ito ng aming boss na i-increase niya ako. Ipag-pray natin, pastor. Pag-pray natin, natataas pa ako. So, ang pastor naman, dahil yun ang gawain ng pastor, nag-pray. After a week, pumunta ang kapatid at sinabi niya, pastor, na-increase ang ano ko. 50,000 ako. O bakit malungkot ka, Brad? Kasi itong 50,000 na ito, pastor, ang 10% dito, 5,000 na, di ba? Ang laki naman ito, pastor. Ganun ba, Brad? So, anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam, pastor, basta mabigat na ito, biro mo 5,000, nagsimula lang ko sa 1,000, 2,000. Ang bigat na ito, pastor. Sabi ng pastor, sige, solbaho na ito ang problema, pray ta, balik. Luhod sila, sabi ng pastor, Lord, nagrereklamo ang iyong anak dahil malaki na daw ang kanyang tithes, although in-increase mo ang kanyang sweldo. Panginoon, pinagpipray ko ngayon na ibalik mo siya sa 10,000 para 1,000 lang ang tithes niya. Kinablit niya ang pastor, kinalabit niya, sabi niya, pastor, huwag naman, sige na lang, sabi niya. Tingnan mo ang tao, no? Naisip mo ba na 50,000 ka na compared sa 10,000 mo lang noon? 9,000 ang mabilin sa iyo, 1,000 ang tithes mo. Magkano? 45,000 ang maiwan sa iyo, 5,000 ang tithes mo. Hindi mo ba naisip? Ang tinignan mo kasi yung tithing mo. Pero hindi mo nakita ang halaga, ang laki na ng pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. So, honesty po ang issue dito. Punta tayo sa sunod. Ang ikatatlo na blessing ng tithing is you help build the house of God. Sino pa ba naman ang dapat tutulong para mapalago natin ang gawain ng Diyos? Hindi kaya ng pastor o ng misis niya, ng kanyang pamilya. In most cases, pasalamat nga dito sa Anabaptist na may konti akong support sa Amerika, pero ang iba nating mga pastors, na dependent lang sila sa offering, tapos hindi ka pa magbigay. Hindi nyo ba alam na there are times na kayo'y nagtatapon lang ng inyong mga leftovers sa mga aso ninyo, pero ang pastor ninyo walang makain? Dahil hindi kayo tumutulong sa pagbibigay. Ang pastor, tuwing linggo ng umaga, linggo ng gabi, Wednesday night, sige pakain sa inyo ng Word of God, pinapatibay kayo spiritually, binibisita pa kayo kung mayroon pa siyang maitulong, tumutulong pa siya. Ang prayer lang hindi mabayaran, mga kapatid, na ipag-pray kayo ng pastor ninyo. Hindi mo kaya bayaran yun. Pero many times, nagiging kuripot tayo ating simbahan, kawawa. Mabuti pa yung mga shopping malls, yung ibang mga tindahan ay bungga tayo. Sige, waldas ng pera pagdating sa simbahan. Leftover ang ating ibibigay. So to give your tithes, you help build the house of God. At alalahanin nyo
na ang house of God na ito, ikaw rin ang makinabang dahil ikaw po ang nagpapasilong dito para makinig ng salita ng Panginoon. Imagine kung walang simbahan. Imagine nandoon lang kayo sa gilid ng banana tree o kaya doon sa gilid ng seaside. Pag maulan, wala na. Pasalamat kayo, mayroon kayong lugar na mapasilungan. And that's why if you give your tithes, ang blessing nito is you help build the house of God. Ang pang-apat natin nakita, you give true security to your family. Binibigyan mo ng seguridad. Alam nyo ba kung bakit nag-a-apply tayo, kumukuha tayo ng insurance? I don't have insurance now. I used to have but na-expire. Ngayon, senior na ako. Pag mag-apply ka, hindi ka na matanggap. So I depend on God. My insurance is the Lord. Anyway, kumukuha tayo ng insurance. Para ano? Para security. Pag may mangyari sa atin, at least may maiwan tayo sa ating pamilya. Ang pagbibigay po ng tithes ay nagbibigay ka rin ng security sa iyong mga anak, ang iyong pamilya. Dahil pag nawala ka, mayroon silang mapasilungan, mayroon silang simbahan na mapuntahan dahil kasama ka nag-build ng simbahan na ito. So you give true security to your family. Not only that, napag-aralan na rin natin ito, we are still in review, you help build a bridge to reach the regions beyond. Tumulong ka para maglagay ng tulay para maabot doon sa ibang isla. Kagaya ng ating ginagawa ngayon, na tumutulong tayo sa ibang mga isla, sa Mindanao, marami tayong tinutulungan doon, dito sa Bohol, sa Negros, kasi ang ating nasyon is scattered by different islands. If I'm not mistaken, pila nga ang islands natin dito, I forgot the figure. It's in my mind. I used to tell this to the churches in America. 7,107 islands, okay? Biro mo na, ngayon, tinutulayan po ng ating mahal na presidente, may mga tulay na ginagawa. I have heard ang Iloilo, matulayan na ang Guimaras, and then Guimaras, ang Negros, and then dito sa Cebu, mula dito sa SRP, papuntang Cordova, na rinig ko na ang Samal Island sa Davao, tulayan din po yan. Pero hindi lahat makaya ng ating gobyerno na tulayan ang lahat ng ito. And therefore, by giving your tithes, we send missionaries to go to the regions beyond. Paano kung walang income ang simbahan o walang offering, paano takasupport ng ating mga missionary? And remember, by helping missionaries, they reach your unsaved loved ones. Ang mga unsaved loved ones sa ibang dako, minsan naaabot sila mga parientes ninyo. Kaya napakalaga po na mag-send out tayo ng missionary. Ano pang sunod? Ang sunod, ating napag-aralan na when we give our tithes, we avoid the curse of poverty. Kasi dalawa ang mangyayari dito. Pag nagbigay tayo ng tithes, ang Panginoon nagsabi, He will bless us. Prosperity ang dating sa atin. Pero pag hindi tayo magbigay, another P ang darating sa atin, poverty naman. So pilian mo, prosperity ba o poverty? At walang normal na tao na gusto ang poverty instead of prosperity. Lahat tayo ay gusto magkaroon ng prosperity. Walang tao na kahit na yung mga wala ng pag-asa, yung mga lumpo na nagpipray pa yun, nagdidesire, sana magkaroon man lang ako ng ganito. Why? Ang tao gusto, ayaw ng poverty. Pero ang nangyayari, ang Panginoon nangako na i-prosper niya ta. I-prosper niya ta when we give our tithes. But ang nangyayari, anong sabi niya? Will a man rob God? Will a man rob God? Ang sabi niya, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Nagiging sumpa ang darating sa iyo, sumpa ng kahirapan. Okay? Next, ano pa ang may tutulong ng tithing? You lay a foundation for the next generation. By giving your tithes, you're helping the churches, you're helping the Christian world
to lay a foundation for the next generation. Salamat, no? Sa totoo lang, kung hindi napadalhan po tayo ng missionary dito mula sa Amerika, I think, narinig ko sa history, 1901, ang unang bagsak, ang unang dating ng mga missionaries dito. Doon sa Iloilo, doon sa iba-ibang mga dako. Yun ang mga first, unsa ito, mga missionaries who came to the country. At naabot tayo ng gospel because as a nation, tayo po ay conquered ng Spaniard. At naidala nila ang kanilang relihiyon sa atin, yung pagsamba ng mga idols na kuwan tayo, nagiging slave tayo, naging ulipon tayo diha. But when missionaries came, expounded the Word of God, nangaligtas ang ating mga ninuno, nangaligtas ang ating mga father, mother, until kita naabot in this generation now, kining generation na ito, naabot tayo ng gospel because somebody laid a foundation somewhere in England, in America, send out missionaries, nakaabot sa Pilipinas, tayo ay nakakilala sa Panginoon. What a joy, mga kapatid, na hindi nyo alam lang na sa inyong pagbibigay, sinusuport natin ito, pinapadala natin ito, tinutulong natin ito sa iba, at marami ang naaabot ng gospel because we are laying a foundation for the next generation. So that's the blessing of tithing. And then ang sunod, anong mangyari? You harvest many blessings from God. Sabi ng Malachi chapter number 3, atin ang nabasa, "Prove me herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing." Bubuhusan ko kayo ng mga pagpapala. Biro mo na. So, pag-harvest pala ng blessing ito pag nagbibigay tayo. Jesus said sa iyang mga disciples, si Pablo ang nag-quote nito, sa Acts 20:35, he said, "It is more blessed to give than to receive." Mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Now, ang tumatanggap hanggang sa tanggap lang, pero yung nagbibigay, imo-multiply ng Panginoon. Nagbigay ka, dudublihin ko yan. Walang masama sa tumatanggap. But once ikaw ay naging giver, it is more blessed to give than to receive. You harvest many blessings from God. And next, you lay up treasures in heaven. Nag-iimpok ka pala, kung sa termino pa, nagbabangko ka langit. And that is in Matthew chapter number 6, na huwag kayong maglagak ng inyong kayamanan dito sa lupa dahil ninanakaw ito ay nasisira, kinakalawang ito, sabi ng ating Panginoon, but lay up your treasures in heaven. Kung saan, sabi niya, walang magnanakaw doon, walang moth and rust that will corrupt your treasure. Nawawala. Kinakalawang yung mga kwan dito. And sometimes nagiging waste lang ba dahil hindi nagamit. But when you give an offering to the work of God, para kang nagtitipon ng treasure sa langit. So, yan po ang mga benefits sa tithing. Pupunta po tayo sa fourth point na. Okay, fourth point na tayo. Sub-points lang po yun. Mga bagay patungkol po yun sa tithing. But number 4, titignan natin ang sekreto ng satisfied life is you must learn to increase your faith fervently. Kailangan matuto tayo increase ng ating pananampalataya. Ano ang sabi sa Luke 17 verse number 5? Luke 17 and verse number 5, ito po ang sabi. Ang mga disciples lumapit sa Panginoon one day at kinausap nila ang Panginoon at ito ang kanilang request. Luke 17:5, ang sabi po nila, and the apostles said unto the Lord Jesus Christ, they said, increase our faith. The reason why, bakit kailangan mag-increase ang atong pananampalataya, para lalo pang sumagana ang buhay natin.
Kasi kung hanggang dyan ka lang, ganun lang talagang pag-iisip mo, ano ma-expect mo sa buhay mo? O tamang-tama lang. Kaya nga kanina sa aming mensahe, challenge ko ang mga member na mag-isip, walang masama sa employment. Alam nyo ba ang mga insect, bakit sila ang mga may-ari ng maraming negosyo, kondominyo, mga hotels, mga lupa, beaches, at mga tinatawag nating mga shopping malls? Dahil ang orientation sa kanila, ang mga nandyan pa lang sila sa elementary, mag-graduate sa grade 6 bago pumasok ng high school, ang orientation sa kanila, hindi employment, magnegosyo. Negosyo. Dahil, pag employment lang, tamang-tama lang po yun. Tamang-tama lang support sa pamilya mo, tamang-tama ang mga panggastos mo, hindi ka mag-increase, mag-prosper ng lubusan. Wherein, pag may negosyo ka, lumalaki. Ang leverage mo, ang scope ng buhay mo. Dahil, pagpapalain ka. At alam nyo ba na maraming mga negosyante, ang iba sa kanila, mga dropouts like Bill Gates. Sino bang mag-akala na si Bill Gates drop out lang ito sa college? Ngayon, number 2 na most richest man sa kanyang Microsoft. Si Zuckerberg. Hindi naman talagang professional yan. Ang Dell, yung owner ng Dell computer, ang sabi nung nandun, pa nga namin doon sa yung original house niya, ang liit lang. Nag-separate siya sa kanyang pamilya by the age of 18 years old. Hindi niya school, nag-ulo imbento ng computer. Karon, napakalaki ang laptop na Dell, ang computer na Dell sa buong sanglibutan. Hindi nakatapos ng high school yun. Si Henry C. Anong sinimula ni Henry C? Alam natin nadadaanan ko ang original na Shumart. Pa yan, hindi pa SM yun ang tawag niyan, Shumart. Sipatos lang ang laman niya at mga chinilas. Bago ako papasok sa PIMA, nadaanan ko yung old Shumart noon. Nagdaanan siya ng iba-ibang mga negosyo, taho, at iba-iba pang mga buy and sell. Ngayon, bago siya namatay, siya ang pinaka-richest man in Asia, not just in the Philippines. Kailangan may pananalig sa Diyos na i-prosper tayo. That's why kailangan i-increase natin ang ating pananampalataya. Utukan na maalam, pero pagdating sa application, bugo ka. Pagdating sa application, Filipinos are lazy. Gusto natin ang blessing, pero ayaw natin maghago, maghirap. There is no success without hard work. Kailangan natin ang hard work, mga kapatid. So, ito po ang kailangan natin. By life, we must increase our faith. And then ang sunod is seek the kingdom of God favor. Ibig sabihin na unahin mo ang kingdom ng Panginoon. Matthew chapter 6 verse 33. You have to give favor sa kingdom ng Diyos. Minsan ang pinapaboran natin yung mga bagay sa sanglibutan. We favor the things of the world, material things of the world, man, people, and things, instead of favoring the kingdom of God. Matthew 6 verse number 33. Ano po ang sinasabi rito? Matthew 6 verse 33, but seek ye first righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang kinakatakutan ko kayong mga ang kinakatakutan ko na sa normal ngayon. Ano itong new normal? Tayo sa internet, doon na lang tayo makinig sa mensahe. Doon na lang tayo sa ating bahay. Pag na-immune na tayo ang pagsimba.
Kaya nga I defy that kind of attitude. Mula nung nag-lockdown tayo, sa una pa lang, bawal na bawal, huhulihin daw. But by the grace of God, nag-pray ako, Lord, na sana walang militaries na arrest us here because we want to put your kingdom first. We want to magnify you above anything else. And then ikaw na. Ang iba sa inyo hanggang ngayon, sigig tago. Pag may negosyo, lalabas. Pag may mga concern, nandun kayo, lumalabas, nagsa-shopping, nagpupunta sa mga iba-ibang lugar, bumibili ng inyong mga paninda. Pero pagdating ng linggo, may live naman si pastor, dito na lang ako sa bahay, wala pang gastos, wala pang problema, hindi na ako mag-masahe, wala kung sa Cebuano pa. Pero again, ang sabi, we have to seek that. On the first day of the week, we must gather. Hebrews 10:25, ang Biblia nagsasabi, forsaking the assembling of ourselves together. Huwag sana ma-immune kayo sa new normal ngayon, na okay na lang na sa bahay tayo dahil may broadcast naman tayo. It's okay that we have this is not a substitute to the preaching of the word every Sunday. This is not never to be a substitute. We must gather every Sunday. You out and go to a local church and serve God. Huwag sana ma-immune na lang kayo na darating ang time, ayaw nyo na. Total, pwede naman pala sa bahay. Ayaw na, wala ng desire na pupuntahay ng Diyos. Ang Bible po ay maraming reference na kailangan pupunta tayo. David said in Psalms 122, ang sabi niya, when they said unto me, let us go. Of course, sa Maynila, so wala kaming pagtitipon. August, babalik tayo doon. Ang ating mga ibang ministry, hindi natin ma-expand, hindi tayo maka-invite. Ang ating children's ministry are paralyzed right now. We cannot get them yet because baka naman tayo ang maging dahilan, mamaya magkaroon sila ng problema. But in the near future, we have to kailangan atin i-overcome ng new normal na ito. Bagong normal daw ito. Ito na ang buhay. Hindi po. Babalik tayo. We have to go to the house of God because it is a command. Seek the kingdom of God favorably if you want God to satisfy your life. Ang sunod po, follow the Bible fully. Kailangan sundin natin ang salita ng Panginoon. Ito ang susi ng pagpapala. In Psalms chapter number 1, babasahin ko po ang Psalms chapter number 1. Sabi dito sa Psalms chapter 1, napakaganda po ang pagkasabi ni David po dito. Ang sabi niya, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the daw at happy daw ang isang tao na hindi siya kumukuha ng mga bagay doon sa mga ungodly, hindi siya nakikipag-usap sa mga hindi tunay na ligtas, hindi siya umuupo doon sa seat of the scornful, but ano ang kanyang ginagawa? Verse number 2, but and in his law that he meditate therein day and night. Nandoon po ang dapat ang ating adoration, ang so nandoon sa banal na kasulatan at gusto natin sundin ito dahil ito ang susi ng pagpapala ng Panginoon. You know what happened kung tayo susunod sa banal na kasulatan? If we delight ourselves in the law of the Lord, in the Word of God, ang sabi niya, He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season, and whatsoever he doeth shall prosper. Biro mo na,
Ano man ang gagawin mo, once you obey the Word of God, God will bless you, God will prosper you. Nandirito po ang susi ng pagpapala ng Panginoon. So, ganyan po. Last but not the least now, pupunta tayo sa pinakahuli, ang pinaka-last na kailangan natin bilang sekreto sa satisfied life, we must yield our life fearlessly. Huwag tayong matakot na i-surrender, ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Marami sa atin natatakot. Paano kung ganito, ganyan? Marami tayong iniisip. Ang Diyos ba naman, pag ikaw ay sumurrender sa Kanya, pag ikaw ay natuto na committed sa Kanya, pabayaan ka ba ng Panginoon? Nandyan ang lahat ng pangako niya. Na once na ikaw ay i-yield mo ang buhay mo sa Kanya, i-surrender mo. Nung ako'y tinawag ng Panginoon para maging pastor, siyempre mag-aaral ka ng Bible College at alam ko tapos na ako ng aking secular. 4 na taon, Bachelor of Science in Customs Administration ang natapos ko. So ito ngayon, napipil ko ang tawag, naka-attend ako ng missions conference. Talagang malakas ang Holy Spirit, nag-forward ako nung nag-challenge sa inyong mga young people na magpagamit sa Diyos dito, i-surrender nyo ang buhay ninyo para maging missionary kayo, para maging pastor kayo. Forward kayo. I'm just, shortening the invitation. So, isa ako sa nag-forward. At sa isipan ko, bahala na, mag-resign ako sa Bureau of Customs, mag-resign ako, may part-time pa ako na trabaho, export manager ako, marami ang income, pero napupunta nga lang sa druga at sa ibang mga bisyo. So, sinurrender ko ang aking buhay. Ang sabi kaagad ng mga kaibigan ko, hindi ka ba natatakot? Hindi mo ba alam ang pinasukan mo? Una, mag-aaral ka dyan. Pangalawa, pag nag-graduate ka, may missionary ka, mag-pastor ka, alam mo ba na walang support, walang sweldo ang pastor? Ngayon, i-give up mo itong 6,000 pesos monthly? Nasira na ba ang ulo mo, Dan? Pero ako, wala. Hindi ko pinakinggan yon. Sinurinder ko, nag-resign ako. Sa Bible school, nag-exam ako, naging scholar ako, walang bayad. Kaya wala naman akong income, wala akong may bayad. Hindi alam ng aking pamilya na nag-iba na pala ang aking direksyon sa buhay. Pero napakalaga, nakita ko ang peace of mind doon, ang katiwasayan ng buhay, wala ka nang iniisip na barkada, hindi mo na alam, bawat araw doon sa Tondo, rumble kami. Naging leader ko sa gang doon at lahat ng mga kabulastugan, kumbaga, pinasok ko. Ngayon, iba na. Nawala ang bisyo, nawala ang druga. Nag-aral na ako ng salita ng Panginoon. I yield my life fearlessly. Wala akong takot na binigay ang buhay ko sa Kanya. And since that time, 1979 ako tumanggap. After 6 months, 1980, pumasok ako ng Bible School. Since that time, 1980 until now, nung sinurinder ko ang buhay ko sa paglilingkod sa Diyos, kailanman ay hindi ako pinabayaan ng Panginoon at kailanman hindi ako nagsisi sa aking desisyon. Alam ko hindi malaki ang income ko, pero ginagamit ko sa gawain. Hindi ako pareho ng mga classmate ko na may mga kuha na sila. Ang iba sa kanila talagang mga yayaman, may mga negosyo na. Pero one thing na sigurado ako, pagdating doon sa langit, hindi man ako kasing yaman siguro ng ibang mga Christian, pero pagdating doon, mayroon akong matatanggap na mga reward sa aking mga pagpapagal dahil sinurrender ko ang buhay ko sa Kanya. Ito ang sabi ni Paul sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yield your life. Romans 13, ang sabi niya, i-yield nyo ang inyong buong katawan diyan sa Panginoon.
Huwag matakot na isurrender ang buhay mo. Huwag matakot na magsimba tuwing linggo. Huwag matakot na unahin ang Panginoon. Why? Because sa oras na inuna mo siya, kailanman hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Pero pag inuna mo ang sanglibutan, inuna mo yung mga kaibigan, darating ang time na COVID ka, okay, nagkasakit ka, walang kaibigang bibisita sa iyo. Nung ikaw ay maganda pa, naranasan ko ito. Maraming kaibigan, basta may pera ka. Marami akong inaanak sa Maynila, unsaved pa man ako noon. Bawat may mga anak doon sa kapitbahay, ako'y ninong. Kasi may sweldo, may pangbigay sa bata. Siguro may mga 50 lang na mga inaanak doon sa Tondo, mayroon. Kasi ang hinahabol nila, yung may maibigay. So, ganyan ang barkada. Masaya kayo, basta mayroon ka may bigay, makabili ka ng isang kaha na ilimnon diha, pagdating mo, welcome ka, palakpakan ka nila, naana si Dan, masaya na naman tayo nito. Kasi laki ng sweldo ko. Pero nung nagkasakit ako dahil sa droga, walang kaibigang bibisita sa iyo. Iwanan ka ng mga bisita mo. Iwanan ka ng mga friends mo, ng mga kaibigan mo. Iwanan ka, bisan mga loved ones mo minsan, iiwanan ka. Yung mga kapwa mo, mga Christian minsan na natulungan mo, pagdating na ikaw ay naghihirap, iiwanan ka ng mga pastor na ito. Ganyan ang tao. But remember, we have a friend that sticketh closer than a brother, and that is the Lord Jesus Christ. He will never leave you nor forsake you. As long as you yield your life to Him fearlessly, Jesus will be with you until the end of life. Mercy and grace will follow para ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Huwag matakot na paglingkuran ang Diyos dahil doon naman tayo babagsak. Sa ayaw at sa gusto natin, doon naman tayo babagsak sa Kanya. So, in closing, ano ang ating napag-aralan? Ang letter S. Ano nga ang letter S? Security of our salvation. Ano ang letter A? I hope memorize nyo po ito. Kinakailangan na memorize nyo. Abide in Christ, ang letter A. Tithe your income, letter S. Increase your faith, ang I. Letter S, ano? Kailangan memorize nyo po ito. Yan po ang mensahe natin. And once you follow all those things, seek you first the kingdom of God, follow the Bible ang S, and yield your life. You will be a satisfied life pag ikaw ay sumunod sa Panginoon. So sana, ang mensahe na ito ay nakatulong. I am trying to be a little bit devotional sa mensahe kay gusto ko na makaminister diha ninyo. Nung sa prophecy tayo, marami tayong mga in-unfold na mga sekreto. Pero hindi lang hanggang tayo doon. Kinakailangan variety ang mga mensahe. And this is the reason why gusto ko na ang mga mensahe dito ay mga character building, spiritual growth, inspiring you para lalo pa kayong mag-prosper sa buhay ninyo. Guarantee po na you will have a satisfied life if you will follow what I have teach tonight. Again, salamat sa Panginoon. Pray for me. Dahil tumatanda tayo, hindi naman tayo bumabata, tumatanda tayo, and I have a lot of concern. Isa na number 1 ang ating simbahan. Ito, lahat ng mga bagay na kailangan, and then I have to maintain the military ministry, police ministry, etc. Marami po. So I need your prayers. And then bigyan lang tayo ng kalakasan ng Panginoon. Darating ang time na siya'y babalik na, handa na tayong kukunin niya, doon tayo manahan sa lugar na hinanda ng Panginoon. And there will be no more death, sorrow, crying, and pain. Satisfied na tayo. Yun na ang complete satisfaction. 100% po. Guaranteed ang satisfaction pagdating na ng ating Panginoon. So God bless everyone. Stay safe. Matulog ng maaga.
At kung may trabaho kayo, wake up early. Kung may mga negosyo kayo, do what you can. Don't forget to always ask the Lord for guidance. Pray that He will bless your life. This is reminding you about the things of God. God bless everyone. Good night.